Hi Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. So ito ang inyong daily gabay ngayong February 6, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. And pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. And of course, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, so fire signs, let's see. Ano ang gabay sa inyo? February 6, 2024. Imagine. So, you are being encouraged na mas maging creative. Oo. Maaring paggaganahin nyo ang inyong creativity. We also have building blocks and new life. Oh, wow. Center of attention kayo ngayon, fire signs. Unti-unti nyong binibuild ang inyong career, ang inyong business, at ito ay nakakakuha ng attention sa marami, no? Pwedeng meron kayong certain level of fame, sikat kayo sa area ninyo, sa trabaho ninyo, sa community ninyo, or sa social media. So some of you are embracing a new life, may bago, something new, no? Bagong career, bagong trabaho, relationship. And yung iba, you are going to deal with your creative talents, creative ideas. Okay? Let's see your overall energy. You have the 5 of coins. Yung iba sa inyo, fire signs, may struggle sa finances, no? Pero, meron kayong maiisip na solusyon diyan sa problema nyo sa finances. And maari ring meron kayong mga bagong aasikasuhin na, bagong pagkakakitaan, bagong trabaho, may mga documents dito na aasikasuhin, pero alam nyo, medyo nakakapagod lang talaga siya. But kung e-effortan mo talaga, makakuha ka ng rewards dito. This is very rewarding for you. You are stepping into your own power. You know who you are. Alam mo yung kakayanan mo. Alam mo yung mga talento mo. So, itong challenges mo sa kaperahan, no? Ano lang to, pansamantala, no? Kaya, ito, marami ka ngayon naiisip na ibang paraan to generate income. And with the 9 of Wands here, hindi ka susuko, no? Talagang todo ang iyong determinasyon. And with the Justice card here, you're also, seeing, pinag-aaralan mo, no, ano yung pros and cons, no, kung ano yung makabuti sa'yo, ano yung hindi. And finally, you are making a decision na pabor sa'yo. So, let's see your energy for your money, career, finances. Money, career, finances. You have the 8 of Cups. Meron kayong pagkakagastusan, pwedeng magta-travel kayo sa ibang lugar. You have the 10 of Swords. May stress talaga yung iba sa inyo sa pera, no? Pwedeng merong humihingi ng tulong or nagpapa-assist sa inyo in terms of money, no? Yung iba meron kayong tutulungan na makapag-abroad or makapag-travel, no? Pwedeng mahal nyo sa buhay. Pwede rin kayo to, no? But I think this is going to open new opportunities for you. Kumbaga gumastos ka man, maglabas ka man ng pera dyan, this is going to be worth it. Kasi with the 4 of Wands, meron celebration, meron kang mga goals na ma-achieve these days na kung saan masasabi mo na panalo ka. Meron kang bagong source of happiness na pwedeng bagong bahay, no? Pero syempre pagdating sa sa gastos, kapag may bagong bahay, marami ring bagong bibilhin, 'di ba? Oo, for as long as this will make you happy at hindi ka naman nag-overspend, why not, no? Bakit hindi pagkagastusan? Okay, so kuha pa tayo ng message sa inyong money, career, finances, fire signs, Aries, Leo, Sag.
Ayan, may mga choices. Marami ka raw opportunities. Kaya lang minsan, nahihirapan kang pumili kung ano yung best para sa'yo. Kasi the more opportunities, mga choices, mahirap talaga pumili. Kasi naninigurado ka gusto mo mapili yung talagang hindi ka matatalo. Ayan, so medyo maging matipid, no? Just live within your means, okay? Yung ano lang yung kaya ng budget, doon ka lang para hindi ka mamroblema in the future pagdating sa kaperahan mo. Oo. Ano pa? Tinan pa natin. Perfectionism. Ayan, yung iba gusto nyo perfect lahat. Hindi kayo kikilos hanggat hindi nyo nakukumpleto yung mga kailangan. Minsan kasi kailangan gawan mo na ng step, no? Gumawa ka ng first step para wala ka ng dahilan, no? Para gawin talaga yung mga goals mo na yan. Kasi minsan yan ay nagbibigay sa'yo ng delays. Yung mga goals na kailangan perfect na ganito, kailangan maganda lahat, alam mo yun. Minsan kailangan talaga gawin mo na lang as long as functional naman, 'di ba? Yung mga tools mo, yung mga kailangan mo. So let's see your love life. You have the 3 of coins, the world. Meron kang inaayos na relationship, no? Pwedeng long distance relationship to. You are reaching out to this person. Pwedeng nagtatampo tong person na to sa'yo kasi pwedeng hindi ka masyado nagbigay ng oras at panahon sa kanya or pinaghintay mo siya. Oo. So, I feel like, meron ditong aayusin. Mag-uusap kayo. Yung iba sa inyo, long distance yung connection, no? Oo. Yung iba pupuntahan nyo talaga or kayo yung pupuntahan ng person ninyo para ma-work out nyo kung ano man tong problema na kailangan yung pag-usapan. Kumbaga yung merong compromise, no? Oo. Compromise agreement. Letting go, wedding. Siguro yung iba sa inyo nagpaplano na mag-asawa, magpakasal. Oo, kaya lang magkaiba yung paniniwala nyo or tipong yung mantra nyo sa buhay magkaiba kaya nagkakaroon ng nagka-clash, no? So, sabi rito, release control and let things unfold naturally. So, kung kayo ay may mga balak na ayusin sa relationship ninyo, mahirap naman na ipilit ang isang bagay, no? Hayaan nyo lang kung saan to dadalhin. Kasi minsan, kailangan lang natin ng time, no? Be more patient sa ating partner para maintindihan din nila na hindi mo ini-invade yung kanilang privacy. Kasi kahit naman na meron tayong partner, kanya-kanya tayo ng privacy, 'di ba? Ayaw naman natin na pinangungunahan tayo sa desisyon. So, kumbaga, hayaan mo rin siya na mag-reach out, magsabi ng ideas niya, and from there, saka nyo pag-usapan kung itutuloy nyo ba, gagawin nyo ba. Okay? So, that is your reading. Fire signs, thank you so much. Bye!